Ave Maria Purissima, Pecado sa concebido. pangalan ng Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga magulang at mga kapatid. Ganoon din po sa lahat ng ating kasama sa ating ikaapat na gabi ng pasalamat para po sa dakilang batang Senior Noemi. Saan man po dako kayo ng mundo ay binabati po namin kayo. Dito mula po sa Dambana ng Parakleto ay magandang gabi. Merry Christmas po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang Senior Noemi sa araw na ito na kung saan we are blessed and gathered here tonight sa ating ikaapat na tinatawag nating simbang gabi para sa pasalamat sa ating Senior Noemi. Alam niyo po, sa lahat po ng mga kwento patungkol sa pag-iintay natin sa pagsilang ng ating Panginoon na sa lengguwahe natin na tinatawag nating Senior Noemi, magandang balikan po natin ang mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth. Hindi lamang nung panahon ni Kristo o panahon ni Juan nagkakaroon ng problema ang pagbubuntis. Hanggang ngayon po, marami pa rin po ang mga Pilipino na kababaihan na hirap pong magbuntis. Matagal na silang mag-asawa. Pagka kayo ay mag-asawa at 3 taon ng kasal at wala pa kayong supling, better check na baka kailangan nyo nang magpakonsulta sa doktor, lalo tigit ang mga kababaihan sa kanilang OBGYN. Baka kasi may problema sa kanyang reproductive system, kung kaya't 3 taon na nakalipas ay hindi pa rin sila binibigyan ng supling. Ngayon, dumating ang panahon, Elizabeth is too old. Matanda na po si Elizabeth, ganun din naman si Zacarias. Si Zacarias na isang saserdote na sa lengguwahe natin siya ay pari, na matanda na rin. Imagine ninyo, pareho silang matanda. Ilang taon na kaya si Elizabeth nung panahon na yan? Meron po ba dito nakakaalam sa dami natin dito? Ilang taon na po kaya si Elizabeth nung panahong kinukwento ang ating gospel ngayong gabi? Ilang taon na po? Sobra naman ng mga apo, 200 years old. Sobra naman yung 200 years old. Baka namang talagang tinatawag na ng lupa si Elizabeth. Wild guess. Tingnan niyo po, ilang taon na si Elizabeth? Ano malaman natin? Ha? Aya, correct. Sabi ni tatay, proud na proud siya. 88. Talaga pinanindigan niya, 88. Sino po dito sa loob ng dambana ang 75 years old? Taas po ang kamay. 75. Wala? 70 years old. 70. 70 na lang. Si Nanay Urbana, 70. Yung mas matanda pa po sa 70. 73 si Nanay. 74. 75. Para bingo na. Wala. Imagine ninyo. Yung 75 years old, dagdagan mo na lang yan ng 5 taon. Ganyan, parang ganyan. Tapos nabuntis. Maaaring yung ibang makakakita, magugulat. Maaaring yung ibang makakakita, matatakot. Maaaring yung ibang makakakita, matatawa. Kasi ano ang nangyari at itong edad na ito ay nabuntis pa yung ganitong edad. Elizabeth is on the 80 plus years old. According to the gospel, 88 years old. Kung si Elizabeth is 88 years old, si Zacarias, ilan taon naman si Zacarias? Imagine nila niyo yan. Kung 88 ito si Zacarias, ilang taon naman?
Iba talaga to si tatay, ginagawa niya yung research niya. Kung sa Elizabeth daw ay 88, si Zacarias daw 89. Matanda lang ng 1 taon. Pero si Zacarias po he is on the 90s. 95 po, to be exact. 95, 96, 90s. Sabi nga ng mga auxiliary, 2 ampalaya na naglalakad sa gitna ng luneta. Sabi ko, ano ibig sabihin nun? 2 kulukulubot na. Imagine, yung balat niya, kulukulubot na. Tapos, nagkaroon pa ng supling. Ano ang nangyari? Bakit bigla na lang nagkaroon ng pagbubuntis si Elizabeth? Kasi, nung panahon ng pag-aalay sa tinatawag natin templo, nataon na oras ni Zacarias para mag-alay sa templo. Kasi mga pari lang ang nakakapasok doon sa templo para mag-alay. It so happen na toka yan, parang sa lingwahe natin, toka ng pamilya ni Zacarias na mag-alay. Si Zacarias ay isang saserdote, pari si Zacarias. Pagpasok niya sa templo, malamang matagal na niyang hinihiling sa Diyos na bigyan siya ng supling. Maaaring ang kanyang panalangin, kahit gaano man ako katanda, basta magkaroon ako ng anak. Yung leap of faith, yung pananampalataya na meron si Zacarias, ay hindi pwedeng nakawin ng kahit sino. Because faith is a gift. Hindi mo yan mabibili sa kanto sapagkat yan ay regalo sa iyo ng Diyos na ikaw, trabaho mong palaguin yan at ikalat ang iyong pananampalataya. At ganun nga ang ginawa ni Zacarias. Maaari nung nag-ali na siya ng insenso at kamanyang, yun ang lumabas sa kanyang bibig. And lo and behold, nagpakita si Gabriel. Yung arkanghel na nagbibitbit na mabuting balita sa kanyang mga pinipilit hinihirang. Trabaho po yan ni Gabriel na ibaba ang mabuting balita galing sa Diyos, galing sa langit, pababa sa lupang ibabaw at patungo sa taong dapat makatanggap ng kanyang mabuting balita. At ito ay natanggap ni Zacarias. Naunang magpakita si Gabriel kay Zacarias kaysa magpakita siya kay Maria, sapagkat tumagal pa ng ilang buwan bago magpakita si Gabriel kay Mama Mary. Pinili muna niya ang magkabiyak na si Zacarias at si Elizabeth upang ipaalam na si Elizabeth ay magdadalang tao. Imagine, habang kayo ay nananalangin, biglang may nagpakita sa inyong malaking nilalang na may malaking pakpak. Siyempre, kahit sino matatakot. Kahit sino magugulat. At nagwika na nga si Gabriel, mapalad ka, Zacarias, sapagkat ang asawa mong si Elizabeth, kahit sa kanyang tanda, ay magkakaroon ng kanyang supling. Maglilihit, magbubuntis ang iyong asawa. Di ba ang ganda? Sinagot na ng Diyos yung kanyang hiling. Pero dumating pa rin ang isip na tao ni Zacarias. Nagduda siya doon sa mabuting balitang dala ng anghel. Nagreklamo pa nga. Paano naman mabubuntis yung asawa ko? Ang tanda-tanda na nun. Kumbaga sa ilog, tuyo na. Kumbaga sa gulay, ampalaya na. Kumbaga sa isda, bilasa na. Tamo, nagreklamo pa. Yan, mga ganyan, may mga ganyan tayong kakilala. Tabi-tabi po. Tinatakan na. Nakilala na yung banal na tatak. Ipinagkaloob na yung regalo galing langit papunta sa kanya bilang luklukan ng santo at santa, bilang luklukan ng mga anghel, pero pinili pa rin mag-asal at mag-ugaling normal na tao.
Panay ang reklamo. Ano ba to? Katatapos na naman ng Marian. Sumisigaw na naman tayo ng, Viva, Senyor Noemi! Katatapos lang ng Marian. Viva, Senyor Noemi naman. Hindi pa tapos yung Viva, Senyor Noemi, araw na naman ng mga banal. Pagkatapos ng araw ng mga banal, birthday na naman ng Mama, Golden Lady na naman. Ano ba yan? Puro ano ba yan? Hindi niya naiisip, lahat ng gawaing iyon, kabanalan. Hindi niya naiisip, lahat ng gawain na iyon, pangbawas sa kanyang kasalanang mortal na ginagawa dito sa lupa. Nakalimutan niya na ang gawaing spiritual ay pagkain ng kanyang banal. Kaya ang nangyari, puro reklamo. Ang nangyari, yung reklamador na Zacarias, tatay, sabi ni Gabriel, mula ngayon, ikaw ay mapipipi hanggang ipanganak ang anak mong papangalan ng Juan. Imagine, on the spot, pinarusahan. On the spot, binusalan ng bibig. At on the spot, nawala ang vocal cord ni Zacarias. Kakareklamo. Kaya mamaya, pag nagkukumunyon, pag sinabi ni Arsobispo, katawan at dugo ni Kristo, pag sinabi ng apo, alam ko, pinarusahan to. Pag bumabati ng Ave Maria Purissima, sasabihin ng apo, pipe yun. Ibig sabihin, pinarusahan kasi reklamador. Kaya wag na tayo mag-intay na maging pipe tayo. Kasi pag naging pipi ka, ay naku, malaking kahihiyan yan sa banal mo. Kasi ang pinili mo, yakapin ang mundo, hindi ang langit. Kaya nung lumabas si Zacarias, ang tagal-tagal ni Zacarias sa loob ng templo. Paglabas niya, nagtaka yung mga kamag-anak niya, bakit ba ang tagal nito ni Zacarias? 3 oras na. Ay yung pag-aalay, 10 minuto lang. Nagtaka na yung mga kamag-anak, there is something holy na nangyari. Kaya paglabas ni Zacarias, pipi na si Zacarias. At anong sabi ng mga kamag-anak? Si Zacarias daw ay nag-sign language na lang. Siguro tinatanong siya, ano nangyari sa iyo, Zacarias? Sabi siguro ni Zacarias, ganun-ganun siya. Parang Pinoy henyo. May gumaganong-ganon. Tapos, alam na ng mga kamag-anak. May anghel. Malaki. Pinurusahan ka. Dahil reklamador ka. Ayun. Bullseye. Ayaw ng grasya. Gusto ng disgrasya. O yan, ibinigay ng Diyos. Kaya pagkatapos nun, 9 na buwan na nanahimik si Zacarias. Dala-dala niya yung sumpa sa kanyang pagkataong hindi bubuka ang bibig hanggat hindi siya naniniwalang ipapanganak ni Elizabeth ay lalaki. Kasi sa kanya lang sinabi nung anghel ko anong pangalan. Walang sinabi sa iba, sa kanya lang. Kaya para bumuka yung bibig ni Zacarias, sa kanya rin magmumula yung ipapangalan doon sa bata. Kaya umuwi si Zacarias at si Elizabeth. Nabitbit ni Zacarias ang takot sa Diyos at bitbit ni Elizabeth ang saya sa kanyang puso at sa kanyang sinapupunan. Sa mga doktor, naku, mahal yung magpaano pag hindi kayo magkaanak. Naku, mahal yan. Marami pong mga scientific method na ginagawa para magkaroon ng supling ang mga mag-asawa. Kung kaya niyong bayaran yung scientific method na yan. Ano yung una? Yung number, bilang-bilang. May beads pa yan. Alam niyo yung beads? Yung OB beads. Yung pag tumapat yung araw ng menstruation nyo doon, bibilangin ninyo para mabilang-bilang. Luma na yan. Meron na po ngayon, IVF, in vitro fertilization.
kukuha ng semilya, ikukuha ng itlog, pagsasamahin, at itatanim sa uterus ng nanay. Mahal yun. Kung gusto nyo kambal, pwede rin. Gusto nyo triplet, pwede. Para isang anak lang. Di marami pa kayong mga anak. Mahal yun. Sa panahon natin ngayon, it will cost around mga 500 to 1 million pesos para po sa IV implant. Para lang magkaroon ng anak yung mag-asawa. Isipin nyo yung mga mayayaman, sa dami ng negosyo at trabaho, emotionally, hirap silang makabuo. Sa panahon ngayon, samantalang noon, sabi ng mahalaing kong, nung buhay pa ang patriarkang San Juan Tolentino, ang mga mayayaman, hirap na hirap magbuntis sapagkat marami silang iniisip sa buhay. Pera, negosyo, at kung samantalang ang mga mahihirap, sabi ng ingkong, dumaan lang ang trend. Narinig niyo yun? Kita nyo, alam nyo? Samantalang yung mga mahihirap, dumaan lang yung trend. Umalog lang ang bahay. 12 ang anak. 12 ang anak. 13 ang anak. Sapagkat mapalad ang mga mahihirap, sapagkat mayaman sila sa pananampalataya. Narinig niyo yun? Sabi ng mahal kong yun, talagang it brings us happiness. Kasi yung mga ganon, alam natin yan, narinig nyo rin yun. Ako nga, narinig ko yun eh. Nasa tabi ako ng trono, narinig ko yun eh. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng grasya ng Diyos, you have to keep it. You have to keep it sacred. And you have to bless it para magkaroon ng saysay, magkaroon ng grasya kung ano man ang ibibigay sa iyo ng mahal na ingkong. And lo and behold, sa kanilang pananampalataya, kahit tahimik si Zacarias, kaya pansinin niyo yung mga tatay, tahimik lang. Pag may problema, yung tatay tahimik lang. Yung nanay ang maingay. Yung tatay tahimik lang. Magkakagulo na yung pamilya, yung tatay nanonood lang ng TV. Pag nag-iingay na yung nanay, nag-aarmalite na, yung tatay peaceful, tahimik lang. Kasi mana sila kay Zacarias. Pipe. Kesa nga naman lumala ang gulo, lumala ang away, tatahimik na lang. At binitbit ng mag-asawa ang kanilang pananampalatayang taglay. Maaaring dumaan din sila sa problema. Kasi pipi yung asawa mo. Paano makakapagpahayag yan ng salita ng Diyos? Saserdote siya kung siya ay pipi. Maaaring tumahimik si Zacarias, pero kinontemplate niya yung tinuturo sa kanya na pagsunod sa Diyos. In order for us to follow, we have to listen first. Pakinggan natin. Timbangin natin. Yung utos ba na ito ikakayaman ng pananampalataya ko o ikakasira ng pananampalataya ko? Sa dami ng mga activity ng simbahan, ikakayaman ko ba to personal o ikakayaman ng aking spiritualidad? Kasi kung ikakayaman niya ng spiritualidad mo, mapalad ka. Kasi buwan-buwan, marami kang ginagawang kabanalan at kabutihan. Kesa nandun ka sa bahay. Kaya ang sabi sa gospel, marami sa mga kababaihang hindi nabubuntis sapagkat umiinom sila ng alak. Nilalaso nila ang kanilang sinapupunan. Kita nyo, narinig nyo yun? Kasi marami sa mga kababaihan, umiinom, nagbibisyo. Kaya yung kanilang reproductive system, mahina. Kaya binibilinan, huwag kang iinom ng alak. Matuto kang mamuhay at matuto kang nasa grasya ng Diyos para yung hinihiling mong pagbubuntis ay ibigay niya. Sa pagbubuntis pa lang yan, marami na pong kriteryang binibigay ang Diyos.
What more sa marami pa nating intensyon at panalangin sa buhay. Hindi lamang pagbubuntis ang problema ng tao, pati ang kanyang kalusugan, ang kanyang pamilya, ang edukasyon ng anak, ang ipapakain sa pang-araw-araw, gagastusin sa eskwelahan, matrikula, pambayad ng ganito, ganyan. Yan ang mga problemang sinusolusyonan ng Diyos. Pero tinitignan muna niya kung tayo ay susunod. The power of patience ang tinuturo ng Diyos sa atin ngayon. Tinitignan ng Diyos ang haba ng ating pasensya. 88 years old, ang haba ng pasensya, prayer granted. 99 years old, ang haba ng kanyang pasensya, prayer granted. Kasi yung kapangyarihan ng pagpapasensya at pagiging pasensyoso at pasensyosa, regalo yan ng Diyos. The more you wait, the more you are blessed. Kasi tinitignan ng Diyos kung hanggang saan ka para sa Kanya. Kaya, my dear brothers and sisters, the challenge for us for tonight, matuto tayong makinig, matuto tayong sumunod upang makaiwas tayo sa sumpa at disgrasyang dulot ng ating pagsuway. Malalim po ang tinuturo ng Senyor Noemi sa atin sa gabing ito, sapagkat ang batang isinilang sa mundong ibabaw ay punong-puno ng pagmamahal para sa tao. Ang tinuturo ng Senyor Noemi sa gabing ito ay bilang bata, sa pagpapasensya, nandun ang pag-ibig. Pag nandun ang pag-ibig, nandun ang mahal na ingkong, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, sabi nga, this is the Christmas of love, the Christmas of sharing, and the Christmas of forgiving. Sapagkat ang tinuturo ng batang Senyor Noemi, pag-ibig, pananampalataya, at pagpapatawad. Upang sa munti nating puso, maramdaman nating Merry Christmas talaga ang panahon ng Senyor Noemi. Sapagkat ang Senyor Noemi event, ang isa sa pinakamasayang pagdiriwang ng simbahan, sapagkat pinapakita dito ang pagiging masiyahin ng batang Kristo. Let us be joyful enough to thank our Senyor Noemi, and let us be humble enough to receive His love, His protection, and His forgiveness sa ating lahat na tao at mga tinatakan. Matuto tayong umibig, magpatawad, at habaan ang pasensya, sapagkat nandyan ang pag-ibig ng Diyos ng mahalaing kong sa ating lahat. Merry Christmas po sa inyo lahat at magandang gabi po. Ave Maria Purissima, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ng ating pananalangin.